Mga ka-PL, sariwang-sariwa pa po sa ala-ala nating lahat, lalong-lalo na po sa mga sumubaybay sa kaganapan kung paano po binaboy ang Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Saksi po tayong lahat, mga kababayan. Pinasok po ang central office ng KOJC sa Davao City ng libo-libong kapulisan. Meron pong namatay na kaanib. Pinasabugan din po, mga kababayan, ng tear gas noong nagkaroon po ng matinding komosyon sa loob mismo ng compound ng KOJC. Ang dating malinis po na Kingdom of Jesus Christ, nung pumasok po ang libo-libong kapulisan, binaboy ang compound ng KOJC. Nangamoy panghe, mga kababayan. Napakaraming upos na nakita. Napakaraming basura na itinapon lang basta-basta. Kung paano pinahahalagahan ng mga miyembro ng KOJC ang buong compound ng KOJC nga, mga kababayan, binaboy po, binalasubas, binasura ng iilang mga kapulisan na pumasok sa loob ng compound ng KOJC. Ngayon, mga kababayan, meron pong natanggap na impormasyon di umano, etong si Madarahog, na ang INC, mga kababayan, o ang Central Office ng Iglesia ni Cristo, dyan lang sa Commonwealth, gagayahin daw po ang ginawa sa KOJC. Kung paano binaboy ang KOJC, ganun din daw po yata ang gagawin sa Central Office ng INC, mga kababayan. Sa pag-aakala di umano nitong administrasyon na ito na nariyan si Bato de la Rosa nagtatago sa loob ng compound ng INC, mga kababayan. O ito po ang video. Panoorin po natin ang buong paliwanag ni Madarahog. O ito na po. Ito yung nakuha kong balita kahapon, no? There are stories na magtatangka ang administrasyon ni Marcos na pasukin ang central office ng Iglesia ni Cristo dyan sa Commonwealth. At ang senaryo na gagamitin nila, allegedly, nandyan si Bato de la Rosa nagtatago. And that magkakaroon ng mga testigo na magsasabi na nakita nila, etc., etc. Alam niyo naman, sa gobyerno, there is always that presumption of regularity. Pag kumilos ang gobyerno, you will not ask questions now. You will ask the questions later. Diba? Kasi there is always a presumption na yung ginagawa nila ay legal. Diba? Ang purpose ng paggawa ng ganyan is that, alam nyo, init na rin tong mga congressman. Itong mga congressman na ang kanilang boto ay nakadepende sa Iglesia ni Cristo, na eto sila ngayon ay bumoto sa impeachment at very vocal sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Natatakot ang mga ito na hindi suportahan ng Iglesia ni Cristo. And the only assurance that this administration can make, itong Marcos administration, is to destroy Iglesia ni Cristo. Yun lang yun eh. Alam nyo, pagkwentuhan na ng ganito, palaliman ng pag-iisip, hindi nyo maiiwan si Madarahog. Because I've been talking to a lot of people and isa lang ang lumalabas. Di ba? Ang hadlang na lang sa administrasyon na ito na isang malaking organisasyon ay ang Iglesia ni Cristo. Nasira na nila yung GIL, nasira na nila yung KOJC. Mula na magsimula, ang El Shaddai ay sa kanila. Ang Roman Catholic Church
through the Liberal Party, nasa kanila na rin. And ang pinaka malaking hadlang na lang is the Iglesia ni Cristo. And Iglesia ni Cristo continues to be the critic of this administration. At the only way to destroy it is to attack it by using legal means kuno, and to create a narrative that it is an evil organization. Alam niyo na, di ba? Maglalabasan yung mga kwento-kwento na naman na kung ano-ano galing sa mga vloggers ni Marcos. Well, nakakabahala. Ang sobra na ang iniisip ng administrasyon na ito in destroying its people. Hindi lang sa economics, hindi lang sa governance, hindi lang sa corruption, kung hindi pati yung paniniwala ng tao. Pakikialaman na nila. They are really afraid na at the turn of 2028, iba ang maging Pangulo at lahat sila habulin sa kanilang mga kasalanan. Sila ang nasa poder ngayon. They will do everything to extend their power by whatever means necessary. Alam niyo, maraming beses na pala nag-attempt ang administrasyon na ito na i-bait genuinely ang taong bayan at ang mga leader ng oposisyon na mag-create ng chaos para makapagdeklara ito ng martial law. Pero hindi nangyayari. These are stories. Siyempre, wala naman aamin. Wala naman magsasalita na talagang ganito ang pag-iisip ng administrasyon na ito. But if you look at it, wala pa silang sinabi na gagawin nila, na nagawa nila. They have been saying na hindi sila magko-cooperate sa ICC, and they cooperated. Sabi sila, walang warrant of arrest si Bato, at yet, tinutulungan nila yung ICC na madakip si Bato for their own benefit. Diba? Nakita nyo ngayon yung pagpalit ng liderato sa Senado. It is not about programs of government. It is about impeachment and the flood control issue. More on the flood control and a little bit of the impeachment. Pero ngayon nakikita natin na yung impeachment talagang they arrested Jinggoy, they suspended Jinggoy, kulang na ng isa, di ba? Pag maaresto si Marcoleta, isususpend din, kulang na ng dalawa, magiging 22 na ang senador na buboto sa impeachment. And if they will be able to arrest Bato, and if Bato will be brought to The Hague, magiging 21 na lang. And the numbers will drop, and the probability of conviction will go high. So, itong vlog na to is a boring and long lecture. Pero, it goes to show that the Filipino people, the Filipino audience has already matured, and that they already acknowledge na yung impormasyon na nanggagaling sa ibang tao na nakakapag-analisa is better than those that are prepared by the people of the government para isaksak sa utak ng mga Pilipino at paniwalaan ito para magtagumpay ang kanilang iniisip para sa kanilang mga sarili. Sayang ang bayot. O, kita nyo na, mga kababayan, to destroy Iglesia ni Cristo di umano, ayon kay Madarahog, mga kababayan. Tulad po ng ginawa nila sa Kingdom of Jesus Christ. Pero sa pag-aakala nilang na-destroy nila ang KOJC, hindi po. Mas lalong tumigas, mas lalong nanalig, at higit sa lahat, mas lalong naglalabas ng sentimiento, lalong-lalo na sa napakalalang korupsyon ngayon na nangyayari sa ating bansa, mga kababayan. Talagang wawasakin daw di umano nila ang Iglesia ni Cristo. Mga kapatiran natin dyan, nakaanib sa Iglesia ni Cristo, papayag ho ba kayo? Nababuyin din nila
ang central office ninyo? Papayag po ba kayo na magaya ho kayo sa KOJC? Ha? Kayo lamang po ang makakasagot niyan, mga kapatid. At kayo lang rin po ang makakagawa kung paano nyo po dedepensahan ang inyong pinakaiingatan na central office na kung saan nariyan din po yata ang inyong tagapamahalang pangkalahatan. Mga kababayan, gusto po nila na kuhanin ang mga malalaking religious leader. Gusto nitong administrasyong Marcos na ito, nasa kanila na po ang mga Katoliko. JIL, nasa kanila na kasi si Joel. Nasa majority block ni Gatchalian. Ang hindi lamang po nila nakuha, mga kababayan, KOJC. Ayan. Na ngayon na talagang, kita nyo, oo, tahimik sila ngayon, pero hindi na maiaalis sa isipan nila yung mga nangyari kung paano sila binaboy. Isusunod nila ang Iglesia ni Cristo. Kasi nga ayaw nitong administrasyong Marcos na ito, mga kababayan, na mayroong isang malaking bilang na sekta na tatayo at kakalabanin sila. Kaya lahat ng mga kakalaban ho sa kanila, itutumba nila. Kaso hindi naman po nila natumba, mga kababayan. Ngayon, sa pag-aakala nilang nariyan si Bato, sa central office ng Iglesia ni Cristo, igagaya ninyo sa KOJC? Ha? Bababuyin din ninyo, mga bangag kayo, ang Iglesia ni Cristo? Nako, mahirap din kalaban yan, yung Iglesia ni Cristo. Hindi rin biro ang bilang nila, mga kababayan, di po ba? Pero ang hindi po nila masira-sira ay ang relihiyong Islam, mga kababayan. Ewan ko lang, pag inaresto nila si Senator Robin Padilla, na ngayon pa lang, hindi pa man din po umiinit ang pangalan ni Robin Padilla na aarestuhin, ang mga Muslim nakahanda na po Ewan ko lang kung ano ang magagawa ng mga kapatid kong Muslim, mga kababayan. Hindi ko naman po sinasabing gagamit po sila ng dahas, gagamit sila ng puwersa, pero hindi po natin alam sa ngayon kung ano ang magagawa ng mga kapatid kong Muslim, bagamat nakahanda na sila. Nariyan na nga bumuo na nga ng isang grupo Moro support to defend, parang ganon, Senator Robin Padilla. Ngayon pa lang, subukan nila ang mga Moro na kantiin, mga kababayan. Subukan lang nila. Okay. Ito pa, mga kababayan, patunay na ang mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, mga kababayan, parang natanggap na nila yung impormasyon na kagaya nung sinabi ni Madarahog. O eto, basahin ko lang po mga kababayan, intindihin po nating maigi. Etong babasahin ko. Mula po ito sa isang page ng mga Iglesia ni Cristo na meron pong pangalan, ang mga tupa. O ito ang sabi ang pagkakaisang hindi matularan ng ibang samahan na mayroon sa Iglesia ni Cristo. Isang hudyat, kita nyo na, talagang nilikihan pa ang letra, mga kababayan Isang hudyat lang ng aming namamahala para kaming nakabigkis na walis na kung ginawang pambigkis mga aral ng Diyos. Kaya kapag ang INC gumalaw, parang isang tao lang ito, nagkakaisa sa isip at diwa sa pasya ng aming namamahala. Kita nyo na Talagang nalikihan ng mga letrang hudyat, mga kababayan, para silang walis, kung gumalaw, isang galaw, mga kababayan.
hudyat na para bagang merong mangyayaring hudyat sa mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Ano kaya yung ihuhudyat ng kanilang namamahala, mga kababayan? Nagtatanong lang po tayo, ano? Solid na pagkakaisa sa lahat ng bagay sa ikabubuti ng bawat isa. Hindi lamang po ito bawat isang kaanib ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan, kundi damay na po tayo mga hindi Iglesia ni Cristo. Ito, we are one. Kita nyo na, mga kababayan, logo o kulay ng Iglesia ni Cristo, itong green, puti, pula, itinuturo, meron pang lakas, braso, nagpapakita ng isang lakas. Kita nyo na? Lakas namin, di lakas ng tao, kundi lakas na mula sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Ayon po ito sa isang post, mga kababayan, sa Facebook page na nagngangalan nga po na Ang Mga Tupa. Nako, mag-abang-abang ho tayo, mga kababayan. Parang totoo yata yung narinig ko na usap-usapan pa lang naman sa ngayon, mga kababayan. Lahat naman po nagsisimula sa usap-usapan bali-balita na kung ituring po natin ay chismis lang. Pwedeng sabihin ng iba na chismis lang yan, hindi totoo yan. Pwede rin namang sabihin ng iba na totoo yan at nagawa na nila, hindi lang isang beses, kundi 2 beses. Ang usap-usapan nga po, di umano, parang magkakaroon na naman daw po yata ng isa pang mas malakas na rally na gagawin itong mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Na hindi po, hindi imposibleng mangyari. At posibleng mangyari ho ito, mga kababayan. Baka manginig na po ang tumbong ni Bangag, mga kababayan, pag dumating yung oras na yan. Bakit? Hindi lamang di umano, mga Iglesia ni Cristo ang magsasagawa ng pinakamalaking rally, kundi mayroon din daw pong gagawin ang mga kapatid nating Moro na malaking rally din daw po, mga kababayan, kasi nga hindi na matiis ang napakalalang korupsyon na wala pong naging solusyon na ginagawa ang administrasyong Marcos. Kung susolusyonan ho nila damay ho silang lahat, mga kababayan. Yan, mga kababayan. Yan ang mga natanggap natin na mga kwento-kwento pa lang sa ngayon dahil hindi pa naman nangyayari. Pero tandaan po natin, mga kababayan, halos karamihan po ng mga kwento-kwentong nasabi ko na po sa inyo, lalong-lalo na po sa mga nakasubaybay talaga sa channel na ito, di bagay nangyayari, mga kababayan? Ito pa isa, uli. Napakarami pong nag-message sa akin, mga kababayan, na mga miyembro ng JIL, halos hindi ko na po mabasa. Hindi ko nga po nire-replyan Sa dami ho. Palagay ko, 1,000 po ito, mga kababayan. Ang dami. Mamaya gagawa po ako ng sariling video na puro message lang nila. Puro mensahe lang nila. Naglabas po sila ng kanilang masamang nararamdaman sa kanilang isa sa kinikilalang leader na si Joel Villanueva, na halos karamihan po ng mensaheng natanggap ko po, mga kababayan, umalis na di umano sila sa pagiging miyembro ng JIL o ng Jesus is Lord, mga kababayan. At yung sinasabi na kumakalat ngayon sa social media na hindi naman po tao ang pinupunta namin sa mga pagtitipon o mga pagsamba, kundi ang Panginoong Hesukristo naman daw. Yan po ang kumakalat ngayon
sa social media, pakalat po ito di umano ng mga GIL member, mga kababayan. Dinibang nitong mga nagmensahe po sa akin na libo po ang bilang. Mamaya gagawin ko po ng slideshow, video, itong mga message sa akin para maipakita ko ho sa inyo, mga kababayan. Na ang sabi po nitong mga nagmensahe sa akin, oo nga, hindi nga tao ang pinunta namin sa aming mga pagsamba sa amanpanig na mundo. Hindi ang Villanueva na pangalan, kundi ang Hesukristo. Yun naman daw pala eh. Ganun naman daw pala. Eh di, umalis na lang daw sila sa GIL at manampalataya at tumawag na lamang daw di umano sila kay Hesukristo. Oh, ang ginawa nila, umalis sa GIL. O di, solo silang magsasamba sa loob ng kanilang kwarto, tawagin ang pangalang Hesukristo. O di tapos, na-debunk yung ilang miyembro na hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa GIL, mga kababayan. Di ba? Nakakahiya. Leader na nirespeto ninyo, kinikilala ninyo at kilala sa buong Pilipinas, sangkot sa korupsyon, tumanggap din ng maleta. Sinong gaganahan pang magsimba niyan? Ang layo ho ng diferensya, mga kababayan, no? KOJC, JIL, KOJC na lang. Si Pastor Apollo Kibuloy tumulong sa pangangampanya sa administrasyong Marcos na ito. Mismong kay Marcos tumulong. Binigyan pa siya ng platform na hindi niya natikman sa iba't ibang media outlet. Walang iba kundi ang SMNI. Nung minsan nagkaroon po ng debate, presidential debate, nung siya ay tumatakbo sa pagka-presidente noong 2022 kasama si BP Inday Sara. Ginalang si Marcos ng KOJC. Sinuportahan, tinulungan ni Pastor Apollo Kibuloy. Ibang mga sasakyan pinagamit pa, libre. Pero anong ginawa kay Pastor Kibuloy? Ayun, nasa piitan, pinakulong kasi nung maupo na ang mga bangag, nag-iba na ang trabaho. Hindi na para sa pagpapaunlad sa ating bansa, kundi pangungurakot na. Kaya naman nagsalita na ang SMNI na ngayon. Wala pa rin prangkisa. Partida, tumulong si Pastor Apollo Kibuloy, pero binaboy ng Administrasyong Marcos. Ang JIL. Meron bang naitulong yan kay Marcos? Si Joel Villanueva, si Eddie Villanueva, meron bang naitulong yan sa pangangampanya ni Marcos? Palagay ko wala, mga kababayan eh. Wala, pero nasaan ngayon ang mga leader ng GIL? Nariyan kay Marcos sa takot na baka igaya sila sa ginawa nitong bangag administration na ito sa KOJC. Pero buti na lamang po at meron pang mga naninindigan na mga religious group, mga kababayan. Kagaya po ng INC at ng mga Islam o ng mga kapatid nating Muslim na hindi kayang manipulahin ng bangag administration na ito. Subukan nyo ang mga Muslim na igaya ninyo sa KOJC. Subukan nyo lang. Wala akong sinasabi pero subukan nyo lang na makita natin kung ano ang magiging resulta. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.